Ngayong araw ay papalitan natin siya ng push rod. So ito, tapos i-tune up na rin natin to. 0.08 mm, gagamit tayo ng feeler gauge. So magbabaklas lang muna tayo ng head cover. Kaya nakakalat itong mga gamit ko kasi nasa ilalim tong push rod natin na pang CG125. Yan, bagong bago yan. Kumpara natin yung sa makukuha natin na stock ng TMX Alpha. Sa pagtanggal nitong head cover, timing muna natin siya. Top dead center. So sa pagta-top dead center, i-rotate natin to ng counterclockwise. Tapos silip dito sa butas, dapat nasa T-mark. Pero dapat nasa compression stroke yung dalawang valve. Yan natin. Ikot pa. May kita nyo, bababa yung exhaust valve. Ayun, bumaba. Tapos umakyat. Susunod yung intake. Bababa siya. Tapos umakyat. Kita nyo, bumaba. Tapos umangat ulit. So dito na tayo babase. Yun, nakita natin yung dalawang linya. Pero kita na yan, letter T yan. Yun o, letter T. So yan, pwede na siyang baklasin dito. Sabihin, naka top dead center na. So itong tatlo na 12mm, isa, dalawa, tsaka itong nasa gitna. Yan na yung matatanggalin dyan. So ito na siya, makukuha na natin yung push rod. Ito. Yan. So ito na yung isa. Yung isa na lang sa loob pa. Yun. So ito yung dalawang push rod nya. Compare natin dun sa bago. Ganyan na itsura nung bali 2019 model, hindi pa yan napapalitan. Yan itsura nya. Yun, kung makikita natin mas makapal talaga tong Laz X na pang Skygo CG125 yan mas makapal yung bakal nya. Bali sa TMX Alpha mas manipis. Yan, kakabit na natin to, itong bago. So dito ay nagtanggal tayo ng cylinder head, tapos inangat natin tong block kasi sumut siya sa loob. Nakikita nyo yun sa butas, dapat may parang cup yan. Yan, yung paglagay nito, kakapakapain nyo muna yan, dapat hindi siya bababa. So nung kanina kinakapa ko siya nung sa cylinder head lang ako nagkakapit, pag biglang lumusot, ginaganyan ko kanina. Pag nabitawan mo kasi yan, ang lalim niya, papasok siya sa loob. So dapat kakapain mo maigi yung lagayan. Nabitawan ko lang kasi kanina. So yan, dapat siya. Tapos yung sa kabila ganun din. Yun. Pag nagkamali ka kasi ng tusok, pag dito mo na ilagay yan, diretso yun sa loob ng makina. So kailangan mo iangat tong block para makuha mo to. So ngayon ay kinakapa ko na maigi. Yan, okay na siya. Tapos yung kabila naman, yan. Pag hindi nyo masilip, kapain nyo maigi yan. Dapat ganyan siya, hindi siya bababa. Ayan.
Dapat ganyan siya. So ganito dapat. Hindi bababa yung yung dalawang push rod. Ayan o. Kumbaga nakasalo na siya dun sa pinaka, parang may cup yun eh. Kanina kasi nabitawan ko, kaya ito dire-diretso dito sa loob. So kailangan mong alisin tong cylinder head, pati itong block, para makuha mo siya sa loob ito. So okay na siya. Balik na lang natin yung rocker arm. Yun, kung makikita nyo, talaga siya, mas makapal siya compare dun sa dati yung stock. Ito lang yung stock. Pag itinabi mo siya, kita mo talaga na mas manipis ang stock. So okay na siya. Adjust pala tayo ng valve clearance kasi siyempre nagtanggal tayo ng rocker arm. Ayun o, medyo lumuwag. Pati yung sa kabila ganun din. Gagamit tayo syempre ng feeler gauge, wag yung feeling gauge lang. Tsaka itong panghigpit ng tappet. Ito kasi may sukat to, 0.08. Kasi pagka pinakiramdaman lang natin yan, baka tumukod kasi. So ayusin na natin muna. 0.08 ang sukat natin. Okay, tapos natin siyang i-set yung valve clearance niya. Balik na natin yung cover. Okay, yan, nakikibit na natin lahat, pati itong gas tank. Testing naman tayo ngayon. Yun o, mas tumahimik na siya o. Wala na yung lagitik niya, lalo yung pag pinipihit. Gigil na yung makina niya, ready for long ride na ulit to. Okay, tapos na tayo. Ganun lang kasimple magpalit ng push rod. So lagi nyong tandaan, ingatan nyo, wag nyong basta bitawan yung push rod dito sa may cylinder head, kasi lulusot yan hanggang dun sa makina. Kaya medyo tumagal tayo ngayon. So ligpitan na lang tayo ng kalat, tapos okay na, good to go na. Isa pa, birahin natin ulit. Okay na yan. So ito ulit, pakita ulit natin yung dating push rod, yung stock 2019 model.